Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat at welcome back again sa ating YouTube channel. At sa video na to, gagawa natin ng review itong gamit-gamit natin na Easy Ride 150CL mula sa Motorstar na brand. So bago ang lahat, special shoutout muna kay Master Benix Nankilada. Yan, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagpayag na magawa ng review itong kanyang motorsiklo, no? At shoutout na rin kila Rani at kila Chloe na katulong natin sa trabaho. So, bali sa video na to, i-share ko sa inyo yung mga specs nitong motorsiklo na to, gayon na rin yung mga features na meron dito, at the same time yung impression ko regarding dito sa mismong motorsiklo mismo. So, umpisahan na natin. Alright. Pagkadating sa kanyang engine, siya ay 4-stroke single overhead cam, 149cc displacement, air-cooled, carburetor type. Ang kanyang fuel tank capacity ay 5.5 liters. Sa oil capacity naman niya ay 800 ml. Pagkadating sa bore and stroke, maximum horsepower at maximum torque, ganon din sa compression ratio, lalagay ko lang dyan sa screen para legit yung ma-search natin at ma-share natin sa lahat. So yun na nga, no, try natin pigain yung ating push button kahit na hindi pinipiga yung brake lever. Ayan, hindi natin siya ma-on. So kailangan natin pigain yung kanyang brake lever, alin man sa dalawa, para mag-on yung kanyang engine. Tapos check na rin natin mga master kung meron ba siyang side stand kill switch. Ayan. So wala siyang side stand kill switch, hindi katulad sa mga NMAX at mga Honda Click. Pero okay naman na rin yun kahit na papano, kasi hindi naman big deal yun sa iba nating mga kapwa riders. Ito yung outer looks ng ating motorsiklo na gamit-gamit. Ayan, Motorstar Easy Ride 150CL nakalagay sa gilid. Tapos ano pa ba ang meron dito? Medyo hawig siya ng Honda Click 125 at 150. Pero meron naman din siyang pinagkaiba kahit papano. Hindi naman niya kamukhang kamuka as in yung pinaka-appearance nun. Pagkadating sa gulong niya dito sa likod, siya ay 90 by 90 by 14 tube type at ang brand niya ay U1 Shing. Tapos yung preno naman niya sa likod ay drum brake. Pagkadating dito sa harap, ang sukat naman ng gulong niya ay 80 by 90 by 14 tube type din at U1 Shing din yung tatak ng gulong niya. Tapos sa preno naman, siya ay naka disc brake na may 1-pot caliper. Pagkadating naman sa ilaw ng motor na to, siya ay naka fully LED na. So check natin kung ano yung itsura ng headlight niya, no. Ayan. Ayan yung kanyang ilaw. So maliwanag naman kahit papano kasi nga naka LED. Meron na rin pala tong motor na to na passing light. So gamit na gamit to kapag may intersection kang dadaanan. Napakalaking tulong niyan. Tapos pagkadating sa signal light, siya ay naka LED na din. Kaya expect nyo na maliwanag yung kanyang ilaw sa signal light. Ayan, oh. 'Di ba? Ayos. Dito naman tayo sa likod mga master, no. Yan, pagkadating sa kanyang signal light, kitang-kita naman naka LED na din. At yung kanyang ilaw sa tail light, LED na rin yan. Tapos may pagka-dim effect pa. Dito sa may plate number niya, may ilaw din. Ayan, oh, mapapansin nyo. Kaya kitang-kita yung ating mga plaka. Ito naman yung kanyang meter panel. Medyo hawig din siya konti sa Honda Click, no. Tapos, ayan, yung kanyang fuel indicator, kanyang speedometer, yung orasan, tapos yung RPM indicator niya. Try nating buksan yung makina. Umangat yan eh. Ayan. Katulad din doon sa Suzuki Raider natin na analog nga lang. Tapos yung kanyang distansya, 66 kilometers pa lang. Sobrang preska, 'di ba? Meron na rin siyang trip 1 dito. Ayan, kung makikita nyo. Tapos trip 2, meron na rin siyang voltmeter na naka-install. Built-in voltmeter. Kaya goods na goods yan para sa ating motorsiklo. Dito naman tayo sa hawakan niya, no. Unahin natin yung kanyang push button. Tapos yung ilaw niya, on and off. Kill switch, kulay black yan. Tapos kanyang signal light dito sa baba, sa gitna yung busina, low beam and high beam, at passing light dito sa may hintuturo banda. Meron din pala siyang ganito, no, na kapag piniga mo yan, maglalak na yung mismong preno. Kaya malaking tulong yan kapag nakaparking ka.
Tapos pigain mo lang ulit pagka gusto mo nang i-release. Good thing lang mga master, no, kasi meron siyang built-in na USB port dito sa ating motorsiklo. Pwede kang mag-charge dyan ng mga gadgets, ng mga cellphone habang bumabiyahe. Ito naman yung mga bulsa niya, tapos check natin kung malalim or mababaw. Ayan, Realme C15, hindi siya advisable kasi masyadong mababaw yung bulsa niya, baka mahulog. Tapos dito naman sa kabila, ganun din, masyadong mababaw, kaya hindi pwedeng lagyan ng cellphone. Meron din siyang hook dito na built-in, pwedeng isabitan ng mga plastic, mga pinamalengkean, kaya goods na goods siya pang daily. Dito na tayo sa kanyang compartment, which is yung kanyang tangke na may 5.5 liters capacity. Tapos yung kanyang U-box na ganyan lang kalaki. So medyo maliit lang siya. Ang laman niya ay cellphone, ayan, cellphone na Infinix, wallet na puro baryan laman, kapote at mga papeles at dokumento ng motor. Ganyan lang kaliit yung kasya dito sa compartment. Hindi kasya ang half face dito, no? So ang kasya lang dyan siguro mga nutshell. Dito na tayo sa pinakaupuan niya. Yan, malambot naman at may tatak siya ng Motorstar. Kaya kilalang kilala na Motorstar itong motorsiklo na to. Malambot yung kanyang upuan, komportable sa puwet at pwede siyang pangmalayuan. Kasi para sa akin, mahalaga yung lambot ng upuan. Pag matigas yung upuan, masakit sa puwet. Ayoko nun. Sa suspension niya naman dito sa harap, siya ay naka-telescopic fork. Okay naman yung suspension niya kahit papano. Hindi naman siya maaldag, liban na lang kapag sobrang tigas ng gulong. Pagkadating dito sa likod, siya ay naka-monoshock lang. Ayan, kitang-kita nyo, may plastic pa yung kanyang suspension, no? Ayan, no? Bagong-bago. Okay mga master, sound check naman tayo. Ayan yung tunog niya, stock. Tahimik, no? Kakatawa. So, ang impression ko dito sa motorsiklo na to, okay naman siya para sa akin pagkadating sa kanyang seating position dahil tayo ay naka-upright. Hindi siya nakakangawit kahit na ibiyahe natin siya pang malayuan. Regarding naman sa kanyang handling, di rin siya mahirap iliko-liko dahil hindi naman ganun kabigat yung mismong motorsiklo. Kahit na sabihin natin na 150cc siya. Pagkadating sa suspension, okay naman din. Nagre-response ng maayos yung kanyang suspension. Siguraduhin lang natin na wag susobra sa hangin yung gulong natin para hindi maaldag. Kasi kahit anong motor naman yan, kapag sobra sa hangin, expect nyo na mayanig yung buong motor. Pagdating naman sa mga nagustuhan ko dito sa motorsiklo na to, unang-una yung kanyang mga ilaw kasi siya ay naka fully LED na. Kaya higit na mas maliwanag siya sa mga halogen bulb na headlight ng ating mga motor. Tapos sumunod yung kanyang USB port. So napakalaking tulong nun, especially kung delivery rider ka or mahilig ka mag long ride. Kahit malubatan ka ng cellphone, pwede mong i-charge. Sumunod dito ay meron siyang built-in na voltmeter. Napakalaking tulong niyan pagkadating sa ating mga motorsiklo para ma-monitor natin yung lifespan ng ating mga baterya. At di na to common sa mga motor, no? Kasi kadalasan sa mga motor ngayon wala nang mga kickstart. Pero itong motorsiklo na to, meron siyang kickstart. Kaya kung sakaling malubatan ka ng battery, pwede mo rin siyang paandarin. And lastly, pagkadating sa kanyang seat height, medyo friendly naman siya. Kaya natuwa rin ako dito. At hindi naman din siya nagmumukhang maliit kahit nasabihin mo na 5'8 tayo. So that's it. Sana kahit papano may naitulong sa inyo tong video na to. At regarding sa presyo nitong motor na to, siya ay 58,000 pesos. Depende na lang sa kasa kung mas mahal nilang ibibenta or hindi. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa solidong suporta. Maraming salamat din Boss Benix sa pagpaperam ng iyong motorsiklo. Enjoy the ride safe. Peace yo. Alright.